Ako si May Rodriguez at narito ang breaking news ngayong umaga. Tumama na sa lupa ang bagyong Rolly. Ayon sa Pag-asa, isa na itong ganap na super typhoon. Asahan na magdudulot si Rolly ng tinatawag ng Pag-asa na catastrophic wind damage. Unang naglandfall ang bagyo sa may bayan ng Bato sa Catanduanes kaninang 4:50 a.m. Inaasahan itong sunod na tatama sa may timog na bahagi ng Camarines Sur o sa hilagang bahagi ng Albay. Dahil dyan nakataas ang signal number 5 sa Catanduanes, Albay at eastern portion ng Camarines Sur. Signal number 4 naman sa Camarines Norte, nalalabing bahagi ng Camarines Sur at Sorsogon. Pati sa Burias Island, ilang bahagi ng Quezon, Marinduque at northern portion ng Romblon. Nakataas naman ang signal number 3 dito sa Metro Manila pati na sa Calabarzon. Ang iba pang lugar na may signal number 3 ay naka-flash sa inyong mga screens. Nakataas naman ang signal number 2 sa mga sumusunod na lugar. At signal number 1 naman sa Cagayan at iba pang mga lugar na makikita ninyo sa inyong mga screens. Ayon sa Pag-asa, inaasahan ring papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang hapon ang bagyong may international name na Atsani. At sa pagpasok nito sa bansa, papangalanan nitong bagyong Shoni. Nakataas ang signal number 4 sa Camarines Norte. Naroon ang aming correspondent na si George Cahiles. George, gaano na kalakas ang bagyo dyan? May bandang alas 5 ng madaling araw nang maranasan natin itong malakas na hangin dito sa Daet, Camarines Norte. Yung lakas ng hangin niya, humuhugong siya, no? Sumisipol yung lakas ng hangin. At ngayon, nandito tayo sa downtown area, kaya hindi natin masyadong maipakita, no? yung lakas niya. Pero kanina, pumunta tayo sa may coastal area at doon natin talaga naramdaman yung lakas ng hangin na kayang dalahin yung tao, no, sa lakas nito. At yung alon dyan sa may dalampasigan ay talagang malalakas sa ngayon. Yung pagdating naman sa ulan, hindi masyadong natin nararamdaman yung pag-ulan. Pabugso-bugso lang yan na mahina hanggang sa katamtaman. At ngayon nga dito sa downtown area ay napapansin natin na dumadami na yung mga taong lumalabas. Aalamin natin mamaya kung saan ba nagpupunta itong mga tao. Kasi kanina namang early morning, walang tao dito. Pero ngayon, naglalabasan yung mga tao. Despite the fact na inaasahan nga natin na papalapit yung bagyo dito, yung Super Typhoon Rolly dito sa Camarines Norte sa mga susunod na oras. May. George, ano ba ang abiso dyan? Alam ba ng mga tao kung anong oras tatama ang bagyo dyan? Oo, actually doon sa forecast ng Pag-asa, naasahan natin ang bandang late in the morning hanggang tanghali o up to early in the afternoon ay dadaan dito sa Camarines Norte itong bagyo, no? Pero maaga naman nakapag-evacuate, no? May preemptive at saka forced evacuation na isinagawa simula pa nung Biyernes. At halos more than 1,300 family individuals na yung nailigtas dito pa lang dito lang sa Daet pa lang yan. Sa kabuuan ng Camarines Norte, mahigit 10,000 pamilya na daw ang kanilang nailigtas. Yan ay mula dyan sa mga coastal areas, coastal towns at itong mga flood-prone na lugar. Dito sa Daet kasi ay halos 11 barangay yung dinadaanan itong Daet River na maaari nga daw na mag-swell, no? Lalo na kapag lumakas ang ulan, ay maaaring bahain yung mga lugar na ito. George, kanina yung footage mo, nakita namin malakas nga yung ulan, malakas yung hangin. Pero ngayon, tila parang humupa yung ulan dyan. Wala na tayong masyadong ulan na nararamdaman sa ngayon
light rains, pabugso-bugso na ulan, paminsan-minsan, ano? Pero yung hangin talaga yung malakas. Dito na, since kagabi, no? Minomonitor natin yung sitwasyon. Since midnight hanggang bandang alas 4 ng madaling araw, ay hangin lang yung nararamdaman dito. And by 5 o'clock, doon na tayo naka-experience ng pag-ulan. Right. Hopefully, sapat yung abiso ng LGU dyan at mga disaster officials para alam ng mga tao kasi baka ito yung sinasabi nilang calm before the storm. Kasi baka sabi nga ng Pag-asa, late in the morning, tatama dyan ang bagyo. Oo. Actually, kanina nakita din natin doon sa may mga coastal barangay na nag-iikot yung mga rescue teams para tingnan kung may mga tao pa doon sa mga lugar na pwedeng magkaroon ng daluyo nga o malalaking alon, storm surge, ano? Para kung meron pang natitirang mga tao ay paalisin na nila, i-evacuate na nila bilang paghahanda nga sa inaasahan nating pagdaan ng bagyo dito sa Camarines Norte. Mag-ingat kayo dyan, George Cahiles, nag-uulat mula sa Daet, Camarines Norte. Tututukan natin ang bagyong si Rolly, antabayanan ang susunod naming update sa loob ng 1 oras at ang Newsroom Weekend mamayang alas 10 ng umaga. Ako si May Rodriguez, manatiling nakatutok sa CNN Philippines.